Magandang araw muli at i-continue natin ang ating daily devotion at doon pa rin tayo sa ating series ng Kristiyano Wise. So, ang topic natin ngayon ay matatagpuan pa rin dun sa aklat ng Proverbs 4 verse 23 or doon sa Kawikaan. So, ang title ng ating topic ngayon is The Heart is a Tank of Decision. So, marami tayong ginagawang mga desisyon sa buhay na kung minsan siya yung nagiging o hindi minsan kundi ito talaga yung nagiging reason kung tama ba o mali yung ginagawa ng bawat isa sa atin. What I mean is, sa ginagawa natin sa buhay, kapag naging mali yung decision na gagawin natin, marami yung pwedeng maapektuhan. Even your future sa mga desisyon na gagawin mo. Kaya mahalaga na lagi nating isipin, lagi nating pag-isipan bago natin gawin yung isang bagay upang sa ganon, hindi natin ito pagsisihan sa huli. Kasi yung mga ginagawa mong desisyon o yung mga palpak mong naging desisyon, pwede niya maapektuhan yung sangayon mo o yung present mo. Yung mga desisyon mo na nagawang mali, pwede mong maapektuhan yung desisyon na ginagawa mo ngayon. So, we need to be very dapat tayo laging maging maingat sa bawat desisyon na gagawin natin sa buhay. So, basahin natin yung aklat, yung salita ng Diyos sa Proverbs 4 verse 23. Sabi dito, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito ay dumadaloy ang mga bukal ng buhay. So, para sa ating katuruan, sabi dito sa una, the heart is a tank of decision. So, yung puso daw natin, ito yung tangke ng pagdesisyon natin na pwedeng makaapekto dun sa buhay ng bawat isa sa atin. Kagaya nga na sinabi ko, sa bawat ginagawa nating desisyon sa buhay, marami yung pwedeng maapektuhan. Even your future. At kung hindi tama yung puso natin sa pagdesisyon natin, marahil lahat ng lalabas, kung ano yung nilalaman ng puso natin, kung ikaw ay galit. So, syempre, pag galit ka, hindi magiging maganda yung magiging kahihinatnan nito. At kapag naman maganda yung nilalaman ng puso mo, same thing, magiging maganda yung ilalabas nito at ipapakita nito. So, mahalaga na talagang iniingatan natin yung bawat salita na sasabihin natin na nanggagaling sa puso ng bawat isa sa atin. Ay tama natin na kapag andun tayo sa part na may galit tayo, hindi dapat tayo padalos-dalos ng desisyon na ginagawa. Sapagkat sabi nga ko, ano yung nilalaman ng puso mo, ayun yung masasabi mo. So, pangalawa, sabi dito, what we feel our tongues with affect our decision. So, sabi nga, kung ano yung itinatanim natin sa puso natin, o yung tank, sabi nga doon, will affect our decision. Kung ang laman ng puso mo ay puro galit, syempre, yan din yung mafe-feed doon sa bawat nakakasalamuha mo. Puro galit na lang din. Pero kung ilalaman natin dyan is, sabi nga, pusong busilak, syempre, magiging maganda naman yung kahihinat niya sa ibang tao. At kung ano yung masabi mo, yun ka. Yun yung nilalaman ng puso mo. Yun yung emosyon. Tama, yun yung emosyon na may ilabas mo sa tao. At kung ano yung nasabi mo, yun na yung tatatak sa kanila. Kaya dapat, kung ano yung tinatanim mo sa puso mo, dapat itama mo na. Upang sa ganon, kung ano yung masabi mo sa iba, o yung magawa mong desisyon, kung ano man yung magagawa mong desisyon, alam mo na, magiging tama ito kasi tama yung puso o tama yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin. So, number 3, sabi dito, our heart must be filled with God's wisdom through His Word by the Holy Spirit. So, sabi nga, yung tatlong ito, hindi ito nagkakahiwalay. Wisdom, the Holy Spirit, and the Word of God. So, sabi nga, yung puso natin kapag hindi maayos o hindi tayo puspos ng kaalaman o ng banal na espiritu, hindi papasok yung kaalaman ng bawat hindi tayo matututo doon sa salita ng Diyos o yung kaalaman natin na magiging kulang kung hindi mangungusap sa atin ng banal na espiritu. Kaya mahalaga na
maging tama yung puso ng bawat isa sa atin, nang sa ganun, yung Holy Spirit ay maging maganda yung daloy sa atin. Maintindihan natin, maunawaan natin yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kasi minsan, may mga time na sinasabi nila, hindi ko naman maintindihan kasi yung salita ng ating Panginoon. Why? Kasi nga, hindi sila nilolokoban ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Kasi nga, hindi tama yung puso nila. Kulang sila sa kaalaman. So, kapag kulang tayo sa kaalaman, humingi tayo sa Panginoon at tayo ay bibigyan ng ating Diyos. Kasi yun yung sabi ng ating Panginoon. Kapag kulang ka, humingi ka, lumapit ka sa ating Panginoon at pupunuin niya yung kakulangan ng kailangan mo sa Kanya. So, para naman po sa ating application, sabi dito, be mindful of what we feel with our hearts with. So, maging mindful tayo. Isipin muna natin lahat ng sasabihin natin. Kasi kapag hindi natin kinontrol yung sarili natin at nandun tayo sa time na may galit tayo, may puot tayo, hindi magiging maganda yung kalalabsan. Hindi ito kalulugdan. O marahil ito yung magiging dahilan ng pagkakasira na pagiging malapit mo sa ating Panginoon. Kaya dapat lagi natin itinatama muna yung puso natin at wag laging galit yung pairalin o puot yung pairalin natin sa ating buhay. Pangalawa, sabi dito, regularly read the Bible and meditate on God's wisdom by the enablement of the Holy Spirit. So, mahalaga talaga na kailangan natin laging magbasa ng salita ng ating Panginoon. Why? Kasi ito yung magtuturo sa atin. Dito natin matututunan kung ano ba talaga yung tunay na halaga ng buhay ng bawat isa sa atin at ano ba talaga yung dapat natin gawin. Ano ba dapat yung isa pamuhay natin habang nandito tayo sa libutan. Alam natin na talagang maraming temptation, maraming pagsubok ang Diyos na binibigay sa atin. Pero kung alam natin yung kanyang mga salita, hindi tayo ma-stress, hindi tayo mabibigla na nangyari yung ganito, ganyan. Kasi nga, alam natin na talagang ito kasi yung kaplanuhan ng Lord at pwede nating danasin yung kahirapan at ganoon din yung kaginhawaan. At dapat maging handa tayo sa dalawang yan. Kapag nandun tayo sa kaginhawaan, alam natin na i-manage yung binibigay niya ng ating Panginoon. At ganyan din, kapag dumating yung kahirapan, prepare ka dun sa pwedeng mangyari. So, number 3, practice self-control, forgiveness, and let go of bitterness and anger. Ito yung talagang kailangan natin. Practice natin talaga yung self-control. Kasi ito minsan yung nagiging dahilan kapag tinamaan ka na ng galit sa iyong puso. Talagang iba't iba na yung marireceive mo. Iba't iba na yung masasabi mo sa tao. Even sa mga taong kunyari, kaibigan mo, matalik mong kaibigan. At may mga bagay kayo na hindi na pagkaunawaan. At kapag hindi mo na kontrol yung sarili mo, maaaring yung pagkakaibigan nyo ay mapunta sa pagkakawatak-watak. So, mahalaga na ingatan natin at mahalaga talaga i-practice natin yung self-control. And also the forgiveness. Huwag tayong maging bitter sa ibang tao na akala natin nakakalamang sila. Akala natin ay nilalamangan na tayo. But, again, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. At kapag hindi natin na-control yung mga bagay na yon at inggit, galit, at hindi tayo nagpatawad, talagang maapektuhan yung buhay spiritual ng bawat isa sa atin. So, mahalaga na makontrol natin lahat dahil kung ano yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin, ano yung inimpok natin sa puso natin, yan yung ilalabas. At kapag galit yan, kapag puot yan, hindi magiging maganda yung kahihinat na ito. So, true Christian, forgive all those people who hurts him. Sapagkat ang Diyos, binigyan niya tayo ng pusong mapagpatawad. Puso na hindi nagtatanim ng sama ng loob, ng galit, at pagmamahal yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon. It's better to love one another than to hate them, than to have, sabi nga yung deep na anger mo sa Kanya, hindi pagiging mapagpatawad. So, hindi yan yung nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, the heart is a tank of decision. So, itama natin yung puso natin, isipin natin bawat salita na sasabihin natin sa ating kapwa. Yung makakabuti, yung makakapagpa-encourage at hindi makakapagpa-down sa buhay ng bawat isa sa kanila. Sapagkat sa atin, magmumula dapat yung isang puso na
mula sa ating Panginoon o isang pamumuhay Kristiyano. At diyan tayo titingnan ng mga tao na mga kasalamuhan natin. Let's prove to them that we are a Christian, not only a born again Christian, but a Christian, a followers of Jesus Christ. Again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.